Praise the name of the Lord! Good morning mga kapatid at welcome po sa ating Cassie Sunday Service. Isang pinagpalang umaga na po sa lahat. Are we all excited today? Amen! Hallelujah! Welcome po mga Cassie worshipers. Na-miss po namin kayong lahat. Yes po. At pwede po ba, tumayo po tayong lahat? Tumayo na naman. Po tayo. Sige po, tayo po tayo. At tingnan natin yung mga katabi natin. Parang, tingnan mo yung katabi. May katabi ka ba? Wala pa. Yeah, sige, wait natin sila dito. Yes. Hanggang di sila dumadating, di tayo upo, kapatid. Joke lang po. Yan, pakibati na ng good morning ang katabi mo kasi maaga nang pumunta dito. Yes. Yan, pakibati ng maganda at pinagpalang umaga. Yan. At isang pinagpalang umaga rin sa'yo, Ate Shane. Sa'yo din, Ate Darlene. Grabe, ang ganda-ganda mo ngayon, Ate Shane. Siyempre, pinagpapala ako ni Lord. Oo, grabe. Ayun pala ang sikreto ng maganda. Yes. Sige po, pwede na po tayo umupo ulit. At syempre, kasama din natin ang mga Cassie worshipers natin online. Yes. Good morning po, mga kapatid. Good morning po. At dahil pinagpala tayong lahat, hindi tayo papayag na tayo lang yung pagpapalain ni Lord. At paano ba dapat natin gawin, Ate Shane? Siyempre, kailangan po natin i-share ang ating live streaming. Paano nga po pa ito i-share? Meron pong share button, i-click nyo lang po yun, and pwede na po yung ma-share sa inyong feed, and pwede nyo rin pong i-share sa inyong mga messengers and group chats. Pwede nyo rin pong i-mention sa comment section yung mga friends po ninyo. Yes, at good morning po mga Cassie worshipers online. Binabati namin kayo ng isang pinagpala at magandang umaga. Welcome po sa ating Cassie Sunday Service. At yung mga nasa onsite po, pwede rin po natin sila batiin online through comments. Batiin po natin yung mga kakilala natin, mga friends natin sa iba't ibang bansa. So nangunguna dyan ang UAE, India, Qatar, Kuwait at Saudi Arabia. Siyempre dyan po sa Norway, USA and Canada. At kasama din po natin ang ating mga kapatid dyan sa bandang Asia, Malaysia, South Korea, Hong Kong, Japan, at Vietnam. Good morning po mga kapatid. At syempre, hindi lang po tayo pang international, meron din po tayong local. Good morning po sa taga Marilao, Bulacan, Santa Maria, Bulacan, San Jose del Monte, Bulacan, Pasig at Kamanava. Good morning po. At syempre sa mga kapatid natin dyan sa Coron, Palawan, Batangas, Dimay, Bataan, Antipolo at Infanta, Quezon. Good morning po mga kapatid. Po. At ayun po, naayahan ko po tumayo ang lahat. Ayan. Sa umagang ito ay kasama-sama nating kunin ng mga cellphone natin. Kala nila tapos na. Kunin natin mga cellphone natin. Dahil di namin nakita na share dyan. Hindi, joke lang. Tayo na po tayo lahat, mga kapatid. At sa umagang ito, salubungin natin ng isang masugabong palakpakan ng Panginoon. Yan, praise the Lord. Hallelujah. At tignan mo yung katabi mo, parang may mga bago po tayo. Good morning po, mga kapatid. Welcome po kayo dito. Praise God! Masaya po kami makasama kayo dito. At ayun po, palakpakan natin may isa pa si Lord. Hallelujah! At lahat na excited ay sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Sige po, parang mahina yan. Sige po, sigaw pa natin ang Hallelujah na malakas. 1, 2, 3. Hallelujah! Ayan. Sige po, palakpakan natin minsan pa ang ating Diyos na mabuti at tapat sa kanyang salita, sa kanyang kabutihan, hallelujah. At bago po tayong magtuloy-tuloy sa pag-awitan sa Panginoon, sama-sama tayong lumapit at manalangin sa umagang ito. Hallelujah. We thank you, Lord God, for this wonderful day, Lord. Isang magandang araw ito, Panginoon, dahil narito ka, Panginoon. Nauna ka na dito, Panginoon. At Lord, excited kami na minsan pa magpupuri kami, Panginoon, nang sama-sama, O Diyos, ng masaya at patuloy na gagalak sa iyo, Panginoon, sa kabila ng aming mga pinagdaraanan, O Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, hayaan mo ang bawat awit namin, ang bawat pag-alay namin ng pagsamba sa iyo, ng mga pagpupuri sa iyo, Panginoon, ay maging mabangong sa iyo sa iyong banal na harapan, Panginoon. Lord, we want more of your presence today, Lord God. Patuloy na maranasan ka ang presensya mo sa lugar na ito, even sa online, sa mga tao na nakakarinig ng mga tugtugan, ng mga awitan, ng iyong salita, Panginoon. Patuloy na malaya ka makakilos sa buhay ng bawat isa. Banal na Espiritu, kumilos ka, Panginoon. Hallelujah. In our situations, oh God, narito kami, Panginoon, dahil hindi kami naadlangan, Panginoon, ng mga problema namin, Panginoon, ng mga alalahanin namin, Panginoon. Pagkat, Panginoon, mas malaki ka sa lahat ng sitwasyon na to, O Diyos. You are magnified in our lives, O God. You are
are most high, Lord God. You are in most high, O God. Hallelujah. At sa araw na ito, masaya kami. Malaya kami na magpupuri, magsasayaw, Panginoon, naaawit sa iyo, Panginoon, na bukas ang aming mga puso, O Diyos. Hallelujah. Salamat, O Diyos, at patuloy namin dinideklara ang katagumpayan ng araw na ito sa pangalan ni Jesus. Wala nang magagawa ang kaaway sa buhay namin. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. The enemy is already defeated in the name of Jesus. Walang sakit at karamdaman na magtatagumpay. Mga distraction, sakit at karamdaman, mga aksidente, sakuna. Wala na magagawa ito sa buhay namin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. We thank you, Lord God, at patuloy na maibalik sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba at pasasalamat namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Palakpak po sa ating Diyos sa buhay. Amen! Hallelujah! Sige po, bago tayo umawit sa Panginoon, pwede ba natin pakikalabit lang yung kaliwat kanan natin? Kapatid, gising ka na ba? Ayan. Sabi niya, ay, eto, kakagising lang. Amen. Siyempre sa umagang ito, dapat medyo buhay-buhay tayo. Tama, di ba? Bakit? Kasi sabi ng salita ng Panginoon, let everything that has breath, praise the Lord. Amen? Amen. Tingnan mo yung katabi mo kung may hininga. Ayan, huminga naman. Ayan. Pero syempre sa umagang ito, maging excited tayo, maging masaya tayo with full energy. Amen? Ay, walang energy. With full energy. Amen? Amen. Kaya minsan pa, awitan natin ang Panginoon. Patuloy natin isigaw. Let everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul. I'll praise when I feel it. I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is a shout that brings Jericho down. Sabay-sabay tayo. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord. Oh, my soul. Minsan pa, I praise when I feel it. I praise when I don't. Oh, I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. My praise is a weapon. It's more than sound. My praise is a shout that brings Jericho down. Lahat ng may hininga. As long as I'm breathing,
Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Sama-sama natin Praise 'cause there's nobody greater Nagahari ang Diyos. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it Sabihin mo sa katabi inside? mo. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I For keep the it last time, I inside? won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. 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 Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Everything that has breath that has breath praise the Lord. praise the Lord. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Sige po, sumigaw tayo ng papuri sa Panginoon. Come on! Let the Lord be magnified in our praises. Come on! Hallelujah! Sige po! Huwag tayo mapigilan ang ating pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah! We praise your wonderful name, Lord! Hallelujah! Hallelujah! It's all because of you, Lord. Kaya kami nagpapalakas, Panginoon. Never before have
na to action words, di ba? Ang kultura ng Kingdom Harvest, hindi pwedeng walang sumasayaw. Amen. Meron ba akong matatawag dyan? Di ba sabi sa kanta? Buka natin. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. Paano yan? We're jumping, shouting. Shouting ulit. There is freedom. We're jumping, shouting. Yan. Ulit. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There is freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. Very good children. Okay, gagawin natin yan Sabihin mo sa katabi mo, hindi pwedeng hindi ka gumalaw, kapatid Amen. Kasama sa pagpupuri sa Panginoon, we are expansive with energy. Amen? Amen. Pakita nga natin may energy para hallelujah! Hallelujah! Yan. Hallelujah! Ganyan, di ba? So, ulitin natin. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There is freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There is freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There is freedom. We're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. There is freedom. We're jumping, shouting, dancing, singing. For the last time, we're jumping, shouting, dancing, spinning, singing. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my head. Because of you, I can sing. I am free. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my head. Because of you, for the last time, I am free. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my head. Because of you, I can sing. I am free. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Sumigaw tayo na papuri sa Panginoon. Come on! Hallelujah! We praise your name, O God! Patuloy na papuri sa iyo, Panginoon. Pagdakila sa iyong pangalan, O Diyos. Hallelujah! Ikaw ang dahilan kung bakit kami narito, Panginoon. Ikaw ang dahilan kung bakit kami lumalakas pa, nagpapatuloy pa sa buhay, Panginoon. You are the very reason, Lord God. At nais namin patuloy kang makasama pa, Panginoon. In every day of our lives. Hallelujah. In every second, Panginoon. Sa bawat oras. Hallelujah. Sa bawat araw, Panginoon. We want more of you, Lord. We want more of you, Lord. Hayaan mo, Panginoon, makatagpo ka namin minsan pa. We want to enjoy your presence, Lord. Na mga narito at nasa online, O Diyos. Hallelujah. Hindi kami mahadlangan, Panginoon, ng aming mga kahinaan, ng aming mga sitwasyon. Sa araw na ito, Panginoon, bukas ang aming mga puso, O Diyos, na magpupuri sa iyo, Panginoon. Sa kabila ng kahinaan ng aming mga katawan, hallelujah, ng aming isipan, O Diyos. Oh Lord God, we thank you, Lord. Come on, worshipers of the Lord. Hallelujah. Huwag tayo matahimik sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Patuloy tayo magsambit ng papuri sa Panginoon. Come on. Hallelujah. Kasi worshipers, you are free to worship our God. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy ka namin dinadakila, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. O Diyos, purihin ka. Dakilain ka, O Diyos. Hallelujah.
praise your wonderful name, Lord. Salamat, Panginoon. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, faithful, you're my God.
Kausapin mo ang Panginoon sa umagang ito. Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper to be with
Just lift up your hands and close your eyes. Feel the presence of the Holy Spirit today. Ito ang pinunta nyo rito sa lugar na to. Sa payak at simpleng lugar na ito. Ang presensya ng banal na Espiritu na hahawak sa puso natin. Na magpupuno ng mga longings natin sa puso. Na makapagpapayapa sa ating mga naguguluhang kaisipan. Father, right now, may I ask the Holy Ghost, strengthen your children today. Pumunta ka kung naroon ng Panginoon. Sambahin mo siya. At the count of 3, lahat ng uhaw at gutom kay Lord, magpuri sa Kanya. 1, 2, 3, fire! Ikaw ang pinuntahan namin sa lugar na to. Huwag mong kami bibiguin. Let the Lord be magnified. Reaching for your heart. Reaching for your heart. You hold my life in your hands. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you. For the last time, Spirit and in I'm reaching to your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, Spirit and in I worship you in spirit and in truth. Hallelujah! Let the Lord be magnified. We bless your name today. We bless your name today. We worship you. We honor you. We magnify your wonderful name. For you alone are worship. You alone are God. Worthy to be praised. Worthy to worship. Worthy to receive glory, honor, thanksgiving, power, and praise to you alone. To you alone. All of you, none of us. All of you and none of us. We declare that the Holy Spirit is with us. We declare that God is with us. He will not against us. He will be with us. Let there be the blood of Jesus upon this place. We break every spirit of witchcraft. Go out in the name of Jesus. Let there be revival in this place. Let there be healing. Let there be transformation. Let there be Holy Ghost. Hallelujah. Let the redeemed of the Lord shout hallelujah. Hallelujah! Let the Lord be magnified! Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah. 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 Thank you, God. Thank you. Ikaw mataas sa lugar na ito. Tayo manalangin. Amang manalaming Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at ng lupa. Muli pinagpapasalamat kami sa aming buhay. Kami gising, O God, sapagkat hindi lahat na natutulog ay nagigising, O God, nang wala mong kapahintulutan. Ikaw po maghari sa lugar na ito. Ano mang gawa ng kaaway sa lugar na ito ay winawasak namin sa banal na dugo ni Jesus. Ikaw po ang mataas at papurihan. Gamitin mo po ang labi upang maghayag ng katotohanan at samahan mo po ako ng iyong banal na espiritu. Buksan mo po ang puso ng mga taong narito upang tumanim sa kanilang puso ang iyong salita ngayong araw na ito, O Diyos. Salamat po. Ikaw pong mataas mapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Let the Lord be magnified. Hallelujah. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Alam niyo po, tumatayo ako rito na may panginginig at pagluha sapagkat ako po'y dumaan sa acid test. Alam niyo po, ang tunay na sundalo ni Kristo ay dadaan sa matinding digmaan. At ako po'y isa ron. Matagal po akong hindi nakapangaral dahil tinadtad po ako ng tama ng bala ng kaaway. Last Monday po, yung anak ko ay nakunan. Dinala sa ospital, walang narinig na pintig ng bata. Pinauwi, binigyan ng pampakapit. Pagdating sa bahay na may milipit sa sakit, hindi nila kinuha yung buong dugo dun sa sinapupunan. Pasintabi po sa kumakain dyan. So 3 days na nag-iiyak sa namimilipit sa sakit. Ako po hindi makatulog dahil ako'y nangangamba bilang isang ama. Pero nagsabi sa akin ng banal na espiritu, nasa iyong kapangyarihan, anak. Nasa iyong kapangyarihan, bakit mo dadalhin sa ospital yan? Meron kang Diyos. Eh wala po akong pambayad sa ospital, wala akong pambili niyan. Ang ginawa ko po, kinuha ko yung shawl, yung binigay sa akin, yung inordain ako. Kumuha ko ng langis, virgin coconut oil, may commercial pa kayo Sabi kasi ng Santiago, na kapag pinahiran mo ng langis at manghingi ka ng tawad, ay pagagaling ka sa karamdaman. Nalapitan ko yung anak ko, sinabihan ko, anak, humingi ka ng tawad sa Panginoon dahil sa pagkakasala. Dahil tinutuwid ka ng Panginoon mo sa iyong pagkakasala. Kailangan mong pagdaanan ng hirap na yan. Hindi mo yan ikamamatay, huwag kang magpanik. So, sinawag ko yung aking asawa, sabi ko, patawarin mo na si Ezra. Dahil yun ang dahilan kaya sinaniban ng demonyo ang asawa ko dahil sa sama ng loob niya sa anak ko na yun. Dahil pasaway, hindi siya sinamahan sa ospital nung siya magpapagamot. Nagkaroon ng sama ng loob ang aking asawa. Kaya ayun, nagdusa siya. Dahil kapag hindi mo kinakalinga ang iyong magulang, ay magagalit ang Diyos sa iyo. Pinagdama siya ng pagdurusa. Pinahiran ko siya ng langis sa pangalan ng Panginoon. At tinangkin ko ang kagalingan sa banal na dugo ni Jesus. Sabi ko sa mga latay at sa dugo ni Jesus na nabusa sa krus ng Kalbaryo, inuutusan ko na umalis ka, gawa ng kaaway. So sabi ko sa kanya, magduduty ako, ang kinin mong gagaling ka na. Wala pa pong 30 minutes, naka-duty ako, nag-text. Lumabas na. Medyo mabaho na yung dugong lumabas sa kanya. Nakaginhawa siya. Ngayon, malakas na siya. Purihin ng Panginoon. At hindi pa po doon natatapos yun. Nung pauwi kami ng Sunday, nabundol ng kotse yung asawa ko. Sa kabutihan ng Panginoon, sabi niya sa Psalms 91, iingatan ka ng mga anghel para hindi ka mapahamak. Hindi na walang gasgas, walang bali, hindi man lang nabagok, pero nakita ko nakatumba. Ang nangyari lang sa kanya, na-spray yung sakong dahil umiikot siya, yung sakong lang. In 3 days, nakapaglalakad na. Ganong kabuti ang Panginoon. Aboy, muntik na po akong maubos sa acid test na pinagdaanan ko. Alam ng kaaway ang kahinaan ko. Napuno ako ng galit. Gusto kong gantihan yung doktor na nagbigay sa kanya ng maling gamot.
Kita niyo yung nangyari sa kanya, nasunog ang kanyang balat. Pero nung basahin kong ang awit 55, 12 hanggang 14, hindi, 4, chapter 4, verse 4 hanggang 5. Huwag hayaang magkasala ka ng dahil sa galit sa iyong silid. Pag-isipan ikay manahimik, nararapat na handog ay iyong ialay ang pagtitiwala kay Yahweh ay ibigay. Napag-isip-isip ko kung magpapakain ako sa galit ko, hindi na tayo magkikita-kita ngayon. Sabi ng awit 31:24, magpatatag kayo at lakasan ang inyong loob. Kayo mga nagtitiwala kay Yahweh. Alam niyo po, naiyak ako nung yakapin ako ni Pastor Joshua at sinabi niya sa akin, Pastor, magpatatag ka. Kailangan ka ng pamilya mo, kailangan ka ng kasi. Parang hinipo ako ng banal na espiritu, tumulo ang luha ko. Salamat sa buhay ni Pastor Joshua. Hinamit siya ng Panginoon noong mga araw na yun na gusto ko nang bumitaw sa pagpapastor dahil punong-puno na po ng galit ng pag-iisip ko. Pero ang sabi ng Panginoon, iwasan mo ang magalit. Kaya ang ginawa kayo nanalangin sa Panginoon dahil sabi niya, lagi kayo manalangin. Ibigay niyo sa akin ang inyong mga kabalisahan dahil ako'y nagmamalasakit sa inyo. Kaya nagpupuri po at nagpapasalamat sa Panginoon sa umagang ito. Dahil nandito pa rin ako nakatayo. Ang pagluha ko'y luha ng tagumpay, hindi ng takot at kabalisaan, dahil buhay ang ating Diyos. Hallelujah! Let the Lord be magnified! Ay, ito na pala. Nahanap ko yan eh. Ang pag-uusapan natin ay ang pagiging sundalo ni Kristo. Soldier of Christ. Dahil ang tema natin ngayon ay maturity, kaya idudugtong natin yung pagiging maturity. Nakakita na ba kayo ng sundalong hindi mature? Kung ako ay isang sundalo ni Kristo at naka-uniforme ako rito, o sundalong panlupa, naka-camouflage ka, may dala kang armalite, tapos naka-diaper ka. Can you imagine that? Ano kaya ang itsura ko kung ganun ako ng sundalo ni Kristo? Na ang isip ko isip bata, pero yung katawan ko matanda na. Kaya kailangan ng maturity. Ang mga sundalo ni Kristo dapat ay mature. Kapag ang sundalong tunay, habang nasusugatan, lalong tumatapang. Yan ang motto ng mga army, mga South Ranger. Ang sundalo, habang nasusugatan, ay lalong tumatapang. Kaya ang nakatayong pastor sa inyo ngayon, ay higit na mas matabang kaysa dati. Dahil punong-puno ka ng sugat. Subalit, yung natirang pananampalatayang natuldok sa puso ko, siya ang nagtitindig sa akin ngayon sa harapan ninyo. Purihin ang Panginoon. Magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip dapat niyang sikaping magbigay lugod sa kanyang pinuno. Steady lang muna. Ito munang verse 4 ang pag-usapan natin. Ang isang kawal ay hindi dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip ay dapat niyang sikaping magbigay lugod sa kanyang pinuno. Ano raw ang sabi? Ang isang kawal, ang isang sundalo, hindi dapat nakikialam sa mga bagay na hindi pansundalo. Nakita na kayo ng sundalo na naka-uniforme, may dalang armalite, naka-full battle gear, pero nado sa beer house. Nagiinom. Tama kaya yon? Pero ang sasabihin ko sa inyo ngayon, itong mga Kristiyano, nag-aangkin na sila'y Kristiyano, na mga born again daw, at in-invite pa ako sa Bible study itong mga ito. Pero ang ginagawa nila, hindi trabaho ng born again. Hindi ito chismis na pag-uusapan lang ha. Walang labis, walang ulang. Hindi ito kwentong balbero, ito. Real talk lang. Nung isang gabi, merong patay dun sa amin. Abay, nakita ko itong mga sundalo ni Kristo na ito na hindi pa mature. Nahandun. Ano ba ang layunin pag bumunta ka sa patay? Hindi ba't makiramay? Ang ginagawa nitong mga born again na ito, nakikilamon. Nakikilamon ha, hindi nakikikain. Iba po yung nakikikain sa nakikilamon. Alam niyo po magkakaiba? Yung kumakain, kumain lang. Yung lumalamon talagang may pagkain, kain yun. Nakuha niyo? Tapos hindi pa rin natatapos. Nagkakape. Unlimited coffee. Pag naubusan pa ng kape, galit pa. Ano ba naman? Ba't wala kayong kape? Paano tayo magbubuyat na walang kape? Kita niyo mong kakapal ng mga mooks. Tapos sabihin yung mga born again kayo, sundalo kayo ni Kristo, ini-invite pa ako sa Bible study. I'm sorry, hindi lang ako magne-name drop, pero kilala niyo kung sino kayo. Abay, gumising kayo, mag-mature na kayo.
Kung nanonood man kayo dyan, mga critics ko, abay, sorry kayo, nandito pa rin ako. Titirahin ko na naman kayo. Sana walang ganyan sa loob ng simbahan natin. At naniniwala ko walang ganyan sa kasi. Dahil lahat ng born again dito, tunay na sundalo ni Kristo. Walang immature na Kristiyano rito. At ito pa, ha? Uupo doon sa sugalan. Siya nagbabangka sa pusoy. Siya pa yung nagbabangka doon sa Lucky 9. At ang lakas sumigaw pag di binabayaran. Paki ka ng paki. Puto ko tsinta. Parang napakrus ako eh. Totohanan po ito, napapanood ko sa patay. Ha? Kaya nyo pa? Meron pa. Anyo pa ba tayo? Parang chismis kasi ito. Ito simple lang siya. Pupunta siya sa patay, may karamay, bibigay ng abuloy, iko-comfort yung may patay. Huwag po kayo mag-alala, nasa langit na po siya. Ay yung namatay drunkard, nasa langit. Oh, I don't think so. Tapos, para hindi mahalata na siya yung nagsusugal, tatawagin yung isang kakilala. Tatawagin yung sa dilim. Saklaan eh. Sabi niya, halika. Etong 100, itaya mo sa haring bastos. Sino nagsasakla rito? Yung dati niyong buhay, siguro may nagsasakla rito. Nakaka-relate kayo sa sabihin ko kung nagsasakla kayo. Itaya mo itong 100 sa haring bastos. Etong 500 sa 6 na espada. Hello! Inabastos mo talaga ang hari sa ginagawa mong yan. Tumaya ka pa sa haring bastos, pasimple ka pa rin sa sulok. Ha? Ganon? 6 na espada, tatayaan mo. Lahat ng espada ng anghel, sasaksak sa'yo. Pag ganyan ang ugali mo sa pagiging Kristiyano. Hello? Yung mga nagtatago-tago dyan, yung mga hidden agenda dyan, iba niya, may ibang Kristiyano dyan, nagtatago na San Miguel sa kwarto. Yung iba niya, ministro pa eh. Nagtatago na San Miguel, hindi pinapakita sa kapatiran. Hindi naman nakakakita, inom ako. Ba't ko po alam? Gawain ko po yan dati. Ang tagal ko pong naalis sa katawan ko yung alak. Pero nung talagang hipuin ako ng banal na espiritu, talagang uminaksi kong alak. Nitikim. Pag tinikman ko, naduduwal ako. Ganon kabuti ang Diyos. Gusto niyo pa? Yung iba naman dyan, di nga tumataya sa loto dahil alam nilang bawal. Dahil sugal yun. Sa sweepstake naman tumataya. Gina-justified pa. Aba, pastor, sa charity naman napupunta yan eh. Charity? Don't give me that trash. Sa charity kaya, yung purpose ng puso mo, tanungin mo yung puso mo kung anong pagtaya mo dyan, kung anong purpose. Sa charity kaya, o gusto mong yumaman ng madali? Real talk lang tayo. Kung sino man nakikinig dyan online, kung may tumataya pa kayo dyan, I'm sorry, hindi ako against dyan sa mga yan. Pero usapang Kristiyano po ito. Ang kinakausap ko rito, yung mga sundalo ni Kristo. Gumising naman kayo. Maging mature naman kayo. Aba, malapit nang bumalik ang Panginoon. Ang mga sugarol hindi tinatanggap sa langit. Pinaalala ko lang sa inyo. Bay, gumising na kayo. Dahil hindi tatanggapin ng Panginoon yung mga ganyan. Akala nyo ba hindi kayo nakikita ng Panginoon? Paki-scroll please. Awit 53:2. Magmula sa langit, ang Diyos ay nagmamasid sa kanyang nilalang kung mayroong marunong at tapat sa kanyang nananambahan. Kita nyo? Saan daw nagmamasid ang Panginoon? Sa langit. Sa langit ha, hindi sa dingding. Yung iba kasi dyan, Diyos nila nasa dingding. Alaya ng kandila, kung ano-ano pagkain. Hindi po Diyos yun. Diyos-Diyosan po yun. At ano sabi? Nagmamasid sa kanyang nilalang kung mayroong marunong at tapat sa kanyang nananambahan. Anong hinahanap? Yung marunong at tapat na nananambahan. Eh, paano mapiplease ang Panginoon dyan? Unahan doon ka sa sabungan, linggo-linggo nandun ka sa SM, ay manonood na lang online, magandang palabas ngayon. Oy, nandun yung nobya ko, naghihintay. Ang bihira. Kahit anong ganda ng nobel mong yan, hindi naman nakakilala sa Panginoon yan, yung panloob niyang pangit. Pag nabuksan yung spiritual eyes mo, makita mo yung demonyo sa loob niyo, baka sipain mo yung nobel mo na, yung demonyo ka pala. Ang bihira. Hindi niyo nakikita yung panloob kasi niyan. Pero hingin niyo sa Panginoon na mabuksan yung spiritual eyes niyo, makikita niyo yung demonyo sa loob niyan. Baka hindi niyo magustuhan. Ang mabuting maging katipan ay may pananampalataya. Abay, daig mo pa tumama sa loto. Grabe. Kahit hindi ganong kagandahan, basta't may pananampalataya. Lahat naman tao may tsura eh.
Meron nga lang masama. Hallelujah. Hallelujah. Nandyan ba kayo? Ang sabi niya, yung tapat na nananambahan. Yan, dapat maging tapat tayo sa Panginoon. Hindi po pwedeng dayain natin Panginoon. Hindi siya matadaya. Vice roll, please. Colossus 3:17. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoon Hesus at sa pamagitan ng pasasalamat, magpasalamat kayo sa Diyos, Ama. Kita nyo? Ano man ninyong gagawin, maging sa salita o sa gawa, kailangan gawin nyo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Panginoon. Eh, paano mo magagawa sa pangalan ng Panginoon yung nakapila ka dun sa lottery? Paano magagawa sa pangalan ng Panginoon niya na nahadong ka sa lamayan ng patay at nagbabangka ka dun sa pusoy? Paano magagawa sa pangalan ng Panginoon niya kung umiinom ka ng pulang kabayo na yan, nagtatago ka dun sa kwarto para hindi makita ng mga kapatiran? Kapatid, sinasabi ko sa iyo, 24/7 nakatingin ng mata ng Panginoon sa iyo. Kahit tumago ka sa ilalim ng kuwebe, nakikita ka ng Panginoon. Kita mo si Jonas, nagtago pa sa ilalim ng barko. Ano nangyari sa kanya? Ipinalamon siya sa balyena. Ganon ang gagawin ng Panginoon sa iyo. Huwag mo nang hintay, batukan ka pa ng anghel para magising ka. Palagay ko, naniniwala kayo may anghel. Kapag hindi kayo tumigil, hindi kayo naging mature na Kristiyano, hindi kayo pagpapalain. Hindi kayo pagpapalain. I'm sorry, hindi pagpapalang abutin nyo, pagpapalo. Correction. Pagpapalo. Pakibalik dun sa umpisa, please. Dun sa Timothy. Kaya nyo pa? Yung verse 3 naman ang pag-usapan natin. Magpaasakit ka tulad ng isang mabuting kawal na Kristo Jesus. Magpaasakit daw. Ito yung ayaw nung iba eh. Ayaw na ayaw nilang pagdaanan to. Maski yung mga sinong tao, pagka maglakad lang ng mga papeles, ayaw na ayaw pumila ng mahaba eh. Tamad na tamad dumaan sa process, sa proseso. Pero ang pagpapakasakit, eh kasama yan. Kasama sa pag-unlad yan. Alam niyo po, hindi niyo ma-appreciate yung tamang tamis kung hindi ka nakakain ng mapait. Subukan niyo kumain ng palaya, tapos tumikim kayo ng honey, kahit gapatak lang. Ma-appreciate niyo sobrang tamis ng honey. Napakasarap pala ng honey. Kahit gapatak lang, basta't kumain ka ng ampalaya. Paano mo malalasap yung tagumpay kung hindi ka dumating sa kabiguan? Mas masarap namnamin ang tagumpay kung nabigo kang minsan. Kahit na sinong matatalinong inventor, laging failed yan. Si Alexander Graham, bago siya nakagawa ng telepono, ang daming failed ang inabot niya. Ganon din po sa pagiging Kristiyano, marami kang pagdadaan ng hirap. Babagsak ka, pero tatayo ka uli dahil si Kristo nasa puso mo. Inuulit ko, si Kristo nasa puso mo. Yung gatiting na pananampalataya na yan yung magtatayo sa'yo. Panghawakan mo yung kapatid. Dahil hindi kayang bayaran ng ginto, yung pananampalatayang nasa iyo. Huwag mong pabayaang mawala yan. Dahil naaagaw yan ng kaaway. Ang problema kasi may mga pastor na nangangaral dyan na pag pumasok kayo sa simbahan namin, pagpapalain kayo. Prosperous ang kanilang doktrina. Hindi po totoo yan. Lahat po ng sundalo ng Kristo dadaan sa pagsubok. Hindi po pwedeng hindi. Anong sabi ng Panginoon sa Kristo? Pakilagay dun sa Juan, please. Juan 16:33. Laba? Basahin ko rito. Juan 16:33. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa akin, sa pagkipag-isa sa akin. Mayroon na kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit, laksan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ano ang meron? Kapighatian. Diyan nga, pagpapakasakit pa lang, oh. Ang inuutos ni Pablo, magpakasakit kayo bilang mabuting kawal ni Kristo. Ang pangako ng Panginoon sa Kristo, kapighatian pa. Tribulation ang dadaanan nyo. Pero anong sabi? Lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Nakangker na ng ating Panginoon sa Kristo lahat ng hirap. Even the grave,
He will conquer. Ano pang kinatatakot nyo sa kamatayan dahil mabubuhay naman kayo muli? Sino makapananaig sa inyo? Sino makipaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang gutom, kahubaran, kawalan ng trabaho, nawalan ng nobya? Sino? Maging ang kamatayan, hindi mananagumpay sa ating Panginoon Kristo. Dahil napagtagumpayan nyo na yan, 2,000 taon na nakararaan sa krus ng Kalbaryo. Kaya makakaawit tayo ng papuri at pasasalamat dahil sa kanyang nagawa sa krus ng Kalbaryo dahil sa atin. Kapatid, binayaran ka na ng mahal na halaga. Binayaran ka ng banal na dugo ni Kristo. Huwag ka nang makihalubilo dun sa mga hindi na nanampalataya. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Ang Diyos ay hindi na palilin lang. Kung ano ang iyong hinasik, yun ang iyong aanihin. Whatever you sow, you reap. Hindi po pwedeng hindi mangyari yan. Ang pagpapakasakit kasi, kailangan nating daanan dahil yan ay proseso. Pakilagay sa process, please. Process of sanctification. 3 po yan eh. Possessional sanctification, progressive sanctification, at saka ultimate sanctification. Scroll, please. Possessional. Kaya ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Kita nyo? Sa possessional na pagpapabanal, sanctification, diyan sa umpisa, ay ibinihis mo na si Kristo, nung tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, ay ibinihis mo na si Kristo. Diyan katitirahin naman ng kaaway na pipilit na ibalik sa'yo yung dati mong buhay. Yan yung mga ganitong sistema eh. Yung matagal mo na kumpare na hindi kayo nagkikita, bigla kang lalapitan, pare, tagal na natin di nagkita, magpapainom ako. Pipilitin mo labanan yan. Napagtagumpayan ko yan. Yung sundalong kaibigan ko, 10 years kami di nakita, bumili ng isang kahong kabayong pula. Tapos litsong manok. Naglalaway-laway ako, medyo parang yung laman ko nagigiyagis. Pero sabi ko, hindi. Pangangatawanan ko yung pagiging Kristiyano ko. Nandun pa lang ako sa possessional. Mababa pa yung level ko ng pagiging Kristiyano nun. Handyan yung lalapitan ka ng babae. Sabay kahinaan ko yan eh. Alam mo naman tayo, pogi. Yung nanay ko nga lang ay pumayag, ewan ko ba. Pero, ano ba ang pipiliin mo? Yung panandali ang aliw ng sanlibutan? O yung ino-offer ng Diyos na pawalang hanggan? Sa possessional, yan ang pagdadaanan mo. Mababa pang antas yan. Sa pangalawa, yung progressive. Progressive sanctification. Aba, medyo mabigat-bigat na to. Medyo mataas na ang level. Kaya nga progressive eh. Progreso. Maunlad na yung level mong pagdadaanan. Kasi dapat kang dumaan dyan. Dahil pag hindi ka dumaan dyan, hindi ka magiging matibay. Yan, endurance. Pagpapatatag. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. Kita nyo? Ang pananampalataya po natin ay tumitibay sa pamamagitan ng pagsubok. Hindi po tayo pinapabayaan ng Diyos na subukin para pabagsakin. Hindi po yan ang dahilan. Nagkakamali lang po tayo ng pananaw. Ang namamagnify po natin ay yung pagsubok. Hindi yung laki ng ating Diyos. Pero pag bukas ang ating spiritual eyes, makikita mo kung gaano kalaki ang Diyos niya sa tulbok mong pagsubok. Ganun kalaki ang Diyos kontra sa pagsubok mo. 4. At dapat kayong, balik mo sa 4. At dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Kita nyo? Ang purpose para kayo maging ganap. Para wala kang pagkukulang. Okay, scroll. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo? Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinuwid ka ng Panginoon. At huwag panghihinaan ng loob kapag ikaw'y parurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Kita nyo? Minsan ang pagsubok, nasa proseso ng pagtutuwid. Ayan, correction. Maaari kaya dinadaan mo ang pagsubok ay mabigat dahil kinukorek ka ng Panginoon. Tulad ng nangyari sa anak kong itinitestimony ko kanina. Muntik na siyang mamatay. Kundi sa awat habag ng Panginoon, kaya ako'y naiiyak dahil sa tuwa.
dahil dininig ng Panginoon ng aking dalangin, ay patay na siguro siya. Dahil nangingitim na po yung labi sa sakit na nararamdaman, tanginginig siya at ang taas ng lagnat. Aba, hindi kayang gamutin ng doktor yun. Dahil sa pagtutuwid na dinaranas mo, hindi ka natutuwa. Nagduduro sa, sabi ng 7, tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama. Sapagat ito'y nagpapakilalang kayo inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sino mang anak ang hindi tinutuwid ng kanyang ama? Kung ang pagtutuwid na ginagawa sa lahat ng anak ay ginawa din sa inyo, hindi kayo tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Kita nyo? Pag hindi ka dumadaan sa pagsubok, parang tahimik ang buhay mo, napakasaya ng buhay mo, parang walang problema, abay, magduda ka. May something dyan. Hindi normal sa pagiging isang sundalo ni Kristo na mature ang hindi sinusubok. Eh sabi niya, kailangan mong pagdaanan ng pagtutuwid. Kasi, hindi ka anak. Hindi ka anak ng Diyos kapag hindi ka tinutuwid ng Diyos. Abay, anak ka sa labas. Tangi sa riyan, parurusahan tayo ng ating ama sa laman at dahil dito ay ginagalang natin sila. Hindi ba lalong narapat na tayo pasakop sa Diyos na ating ama sa Espiritu upang mabuhay tayo? Sa loob ng maikling panahon, itinutuwid tayo ng ating mga magulang ayon sa inakala nilang mabuti. Ngunit itinutuwid naman tayo ng Diyos sa kabubuti natin upang tayo maging banal na katulad niya. Kita nyo? Ano ang pagkakaiba ng pagtutuwid ng magulang dito sa lupa? Sa ikinaakala nilang ikabubuti nyo. Subalit ang Diyos, talagang kabutihan at kabanalan ang pagtutuwid niya sa inyo. Yung pagtutuwid ng magulang sa lupa, yun akala nilang mabuti para sa inyo. Pero yung pagtutuwid ng Diyos, ang ating Ama sa Espiritu, ay ikabubuti nyo talaga. Nakita nyo pagkakaiba? Kapag ang Diyos, ginaganon na ako, dali. Kapag ang Diyos ang nagtuwid, siguradong magiging banal ka. Habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, nalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamuhay. Tingnan niyo ang bunga. Kapayapaan. Pagkatapos ng pagtutuwid, apoy ginhawa yung pakaramdam mo. Kasi payapaan na ang buhay mo. Dahil sa matuwid mong pamumuhay, kapayapaan ang bunga. Next verse, please. Sa 2 Corinthians chapter 10, verse 13, wala bang pagsubok na dumating sa inyo na dinidinanas ng lahat ng tao? Tapat ang Diyos at hindi niya pahintulot na kayo susubukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtanggumpayan niya yun. Kita niyo ang katapatan ng Diyos? Yung pagsubok na dinaranas ninyo, ay dinanas din ng mga tao. Hindi pwedeng hindi nila dinanas yun. At bukod pa ron, siya nagbibigay ng tulong. God never allows you under trial beyond your limitation. At despite of that many trials, He give you ability, He give you endurance, He give you strength to overcome the trials. God is faithful. Let the Lord be magnified. I don't care how big your problems are. Isa lang masasabi sa iyo, I assure you, brethren, God is bigger than your problem. God is bigger than your problem. Let the Lord be magnified. At ang maganda dun yung dulong-dulo, mapagtatagumpayan ninyo iyon. Mapagtatagumpayan nyo lahat ng problema, kahit gaano kabigat. Bakit? Kasama nyo ang Diyos. Kahit saan kayo magpunta, kasama nyo ang Diyos. We are more than conqueror. Si Joshua, anong naging sikreto niya? Kahit gasin lalaki ng higante yung nakalaban niya, mas malaki ang Diyos kaysa sa anumang problema ang dinadaanan mo ngayon. Hindi mo na alam kung ano gagawin mo. Natataranta na ka sa dami ng problema. Nasusukol ka, tingin ka sa harap, tingin ka sa gilid, tingin ka sa likod. May problema. Isang-isa lang ang solusyon, tumingala ka sa langit. Nasa taas ang daan para iligtas ka ng Panginoon, laging manalangin. Scroll please.
At malapit na maubos ang ating oras. Baka ma-overtime ako rito. Maghalit kayo sa akin. Last, ultimate sanctification. Sa kabilang dako, ang langit ng tunay nating bayan, mula ro'y hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Kristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang gamit niya sa pagsuko sa lahat ng mga bagay. Ito yung ultimatum eh. Ultimatum S. Yung pinakahihintay nating sanctification. Yung mapunta na tayo sa langit. Alam niyo po, hindi po tayo tiga rito. Ginigising ko lang yung natutulog niyang damdamin. Gusto kong ipaunawa sa inyo na hindi atin ang sanlibutan ito. Nakipamayan lang tayo rito. Sabi ng Pilipos 3:20, our citizenship is in heaven. Bakit niyo pinagsusumakitan yung mga bagay na pansanlibutan? Bakit kayo naiinggit dun sa mga hindi na nanampalataya kung sila nagsisiyaman? Bakit kayo naiinggit sa kanila? Nagkaganon din po ako. Yung classmate ko. Grabe. May kotse, may negosyo, dala-dalawang asawa, at ang gaganda pa. Tipong artista. Pero nung tanungin ko, classmate, masaya ka ba sa buhay mong yan? Ang tagal sumagot eh. Nung sumagot, oo. Deep inside, hindi. Sa bibig, masaya. Kasi wala pong makapagsasaya, walang makapagpapasaya sa'yo, walang kayamanan makapagpapasaya sa'yo kapag wala kang Diyos. Kasi may kulang. Yung puzzle na yan, kahit buuin mo ng napakarami, kapag yung nasa gitna, yung puso ng Diyos, wala sa'yo, wala kang kasiyahan. Kahit may Mercedes ka na dyan, hindi ka pa rin masiyahan. Hahanap ka pa ng BMW. Hahanap ka pa ng iba. Bakit? Kasi wala si Kristo sa buhay mo. Kung si Kristo yung nasa buhay mo, wala ka nang hahanapin pa. Aba, kahit tuyo lang ang ulam mo, sinangag, kape, ang sarap ng kain mo. Pero yung mga walang Kristo sa buhay, naku, hindi makakain eh. Ang haba ng table, nakalatag lahat ng pagkain dyan. May hamon, may kung ano-ano, lahat ng prutas na dyan, hindi makakain. Bakit? Stress. Ang dami kinakatakutan. Kapag wala kang Diyos sa buhay mo, ang dami mong takot. Ultimong bodyguard mo, kakatakutan mo eh. Ganon nakakatakot kapag wala ka sa Panginoon. Pero pag nasa Panginoon ka, wala kang takot. Bakit? Yung Espiritu ng Diyos ang lagi nagpapaalala sa iyo. Anak, ang hantungan mo ay ang langit. Nakikipamayan ka lang sa sanlibutan ito. At huwag kang umasa na iibigin ka ng sanlibutan dahil hindi ka tiga rito. Foreigner ka, kapatid! Hindi ka tiga sanlibutan. Alien ka. Alien ka rito. Tiga langit tayo. At sa ultimate sanctification, doon na natin mananamnam yung saya ng kasama ang Diyos. Sabi niya, wala nang luha, wala nang pagdurusa. Ang mga kasama mo rin may parang pag-ibig sa kapwa. Isa lang naman ang susi ng lahat eh, ang pag-ibig. Kung ang bawat tao ay may pag-ibig, walang aguluhan. Dahil paano mo sasaktan ang iniibig mo? At ang pag-ibig niyan ay na kay Kristo. Itingin natin ang ating paningin doon sa finisher ng ating pananampalataya sa Panginoong Kristo. Huwag kayong mauga sa mga pagsubok na darating sapagkat marami pa yan. Sample pa lang yung pinagdadaanan nyo ngayon. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan yung pagsubok, pero isa lang ang nalalaman ko. Ang Diyos ay tapat. Hindi niya kayo dadaan sa pagsubok na hindi nyo kaya. At sa kabila ng maraming pagsubok na yan, siya ang magbibigay sa inyo ng lakas para mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok. Hallelujah. Let the Lord be magnified. Let us all stand and let us pray. Oh, Amang Banal, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Panginoon, yung mga Abraham, Isaac at Jacob, muli po sa umagang ito, pinapapurihan ka namin sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isang narito, Diyos.
Itanim mo po ang salitang ito sa kanilang mga puso na mapagtanto nila na ang pagiging Kristiyano ay puro pagsubok at hindi puro saya. Subalit, O Diyos, Ikaw ay tapat. Hindi mo kami papabayaan, hindi mo kami iiwanan. Sapagat nangako ka na kami iyong nilikha, na kami iyong kakalingain hanggang aming pagtanda, hanggang pumuti ang aming buhok, hindi mo kami iiwan, sapagat kami iyong nilikha. Sapagat tungkulin mo na kami kalingain, kaya tanggalin mo po ang takot sa puso ng bawat isa. Dagdagan mo po ang apoy sa aming mga puso. Ang iyong banal na Espiritu papaghariin mo sa aming buhay. Ikaw po ang mataas. Gamitin mo po ang buhay namin sa kaluluwalhati ng iyong banal pangalan. Marami pong salamat sa oras na ito at sa araw na ito. Marami pong salamat. Ikaw po ang mataas ang papurihan sa natatanganging pangalan ni Jesus. Let's all say, Amen. Let the Lord be magnified.